Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos umusok sa galit ang mag-amang Duterte dahil sa pagkakasibak bilang miyembro ng National Security Council, abay to the rescue ang puganting Maka Duterte at hinahamon pa ang Pangulong Marcos kung talagang may tapang ito. Na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating mga Presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President. Walang politika-politika dyan, no? Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon, seguridad ng Marcos regime at yung posibilidad na dapat palitan ng tambaluslos ang susunod na presidente. Dahil kung ako si tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, ay nako, bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martial law ka kaya? Pag nangyari po yan, tignan nyo kung ano nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pagka yun nag-martial law. Guaranteed po yan. Buwelta naman ng isang pro-impeachment laban kay Inday. Abay, good moves na sibakin si Inday dahil hindi lang banta sa Pangulo, kundi mga pro-China ang mga Duterte. Tapos, mga top secret plan ng gobyerno, ibibenta lang sa China. Di naloko na. Diyan sa grupo na yan ng National Security Council, may briefing dyan. Nagkakaroon dyan ng National Security Briefing. Ibig sabihin, pinapaalam dyan sa lahat ng membro niyan kung ano yung sitwasyon ng national security para mag-come up sa mga importanteng desisyon tungkol sa national security. Halimbawa, itong usapin ng China, lalo pa ngayon, umiinit ang issue sa China. Bibili tayo ng mga missiles, ngayon kinukontra ng China. Pangalawa, paulit-ulit itong mga banta ng kudeta, mga pag-aalsa ng military, retired na mga military at PNP officers. Nagbabanta sila na papatalsikin si PBBM. Ngayon ay may impeachment si Sara Duterte. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, may implication din yan sa national security. Kasi baka gumalaw ang mga supporters ng Duterte. So ibig sabihin, maraming mga usapin sa national security sa darating na araw na mai-involve mismo ay si Sara Duterte at si Digong Duterte. Halimbawa, pag-uusapan yung issue ng China, lumalalim na usapin yan. Papaupuin mo ba si Sara Duterte at si Digong Duterte doon? Mga pro-China yan. Ngayon, kung magbe-briefing tungkol sa China, baka invitan pa dyan ang kaalyado ng Pilipinas, ang Amerika, may representative yung Amerika. Ngayon, nandun si Sara Duterte, nandun si Digong. Paano kung ipaabot nila sa China yon? Magiging katawa-tawa ang National Security Council kung nandyan si Sara, si Duterte, tapos ang pinag-uusapan mo, yung threat ng China. Actually, matagal na yan sinasabi kay PBBM na yan si Sara Duterte at Digong Duterte, threat yan sa national security kasi mga pro-China yan malinaw naman yan. Pag natuloy ang impeachment, yung mga pro-Sara, mga pro-Duterte, gagalaw yan. Ngayon pa nga lang, hindi pa nai-impeach si Sara, maingay na yung mga retired na military at PNP officers. Di ba? Maingay na sila, nananawagan na sila ng pag-aalsa daw, people power daw. Ngayon, magmi-meeting ang National Security Council, pag-uusapan ang threat na maaaring idulot ng impeachment ni Sara. Tapos nandun si Sara Duterte, tapos nandun si Digong Duterte kasi member sila ng National Security Council. Ang isa pa dyan, ay nagbanta na si Sara sa presidente. Hindi niya naman pinagsisisihan daw yon. At hindi niya naman sinabing hindi niya nga sinabi yon. Yung sabi ni Sara, ipapapatay niya ang presidente kapag may nangyari sa kanya. Seryosong banta yan. Hindi dapat baliwalain ng presidente ang mga threat na ito. So hindi pwede yan na baliwalain ng presidente. Dapat umaksyon. Ito yung isang bagay na magandang aksyon ng presidente. Siguro naghahanda na ang presidente na kung matuloy ang impeachment ni Sara, magiging magalaw lalo itong mga DDS. Weak pa rin ba si President? Mga DDS, umpisa pa lang yan. Ayon naman sa dating senador, maganda ang ginawa ng Pangulo na sibakin ang mag-amang Duterte sa NSC. Pero ang talagang dapat gawin ng Pangulo ay i-impeach si Sara at pabagsakin ang mga Duterte para maging maayos na ang bayan. Ang kailangan niyang i-address muna yung existential problem of the Dutertes. Kasi the Dutertes can really bring the whole house down. Di ba? Kahit na anong policy reforms ang gusto mong gawin, kung patatalsikin ka na sa pwesto, di wala na rin. Di ba? Yeah, that's one. Kailangan i-address yan. So, titignan yung mga destabilization information. Make sure that all these areas are covered na walang mag-iisip or gagalaw ng hindi maganda.
So yon mga kababayan, galit na galit itong mga alipores ni Duterte. Bakit daw tinanggal itong si Vice Presidente at yung iba pang mga dating presidente na miyembro ng NSC? Abay, wala naman pong plastikan yung sinabing dahilan ng palasyo. Anong sabi? Hindi na nga relevant si Vice Presidente. Gets nyo naman siguro yon kung bakit hindi na relevant. O sa mga DDS na nagtatanga-tangahan, na naniniwala na dapat andon ang Vice Presidente sa NSC. Ay hindi ho. Bakit nyo naman po ilalagay yung Vice Presidente doon sa usapin ng seguridad ng ating bansa? Siya mismo ang banta. Pinagbabantaan na ngayong Pangulo Siya po ang simbolo ng taong bayan. Isipin nyo yon, no? Pinagbabantaan ng isang Vice Presidente. Isipin nyo to mga kababayan, nung panahon ni Duterte, ganyan na ganyan din ang ginawa niya kay Vice Presidente Leni Robredo nung gawin niyang drug Caesar. Hindi po ba? Di syempre tuwang-tuwa yung mga dilawan that time kasi magkakaroon ng parang relevant na posisyon itong si Vice Presidente Leni Robredo. Tapos anong ginawa? Biglang tinanggal na walang kaabog-abog, walang karason-rason. Tinanggal mga kababayan. Pinahiya po on national TV, sa social media. Kasi pagkatanggal niya, ayun, binanatan ng mga DDS mouthpiece kung ano-anong paninira ang ginawa. Kesyo protector daw, tulad ni dating Senador Laila de Lima. May narinig ba kayo kay BP Robredo? Nag-iyak-iyak ba siya? Nanggulo ba siya sa gobyerno ng Duterte? Hindi po, nanahimik lang siya. Hinayaan niya na yung pambabalahura ng mga Duterte sa kanya at sa bayang Pilipinas. Ngayon naman, na lahat ng ginawa nila ngayon ay bumabalik sa kanila. Tingnan nyo, nagmamakaawa. Paawa effect na kunwari sila pa yung kinakawawa. Sila yung binabalahura. Sila yung ginigipit. Samantalang kitang-kita naman kung sino talaga yung panggulo sa bansa natin. Isa pa mga kababayan, alam naman natin na itong mga Duterte pro-China. Yung tae nila ipinahid sa iba. Ganyan ginawa nila. Kay De Lima, kay Trillanes, kay Robredo. Dami sa lahat ng dilawan Mga baho ng mga Duterte, ipinahid sa iba. Pero ngayon, lumabas. Sino ang tunay na maka-China? Diba? Mga Duterte at yung mga alipores niya na nasa Senado. Hanggang ngayon mga kababayan, hanggang ngayon, sino po ba yung matapang? Yung matapang na nagbubunyag sa lahat ng baho ng mga Duterte. Hindi po ba si dating Senador Trillanes? Kaya nga sa isang interview, anong sabi niya? Ang tunay na nagtraidor sa Pilipinas ay mga Duterte. Doon pa lang mga kababayan Doon sa sinabi niyang yon, may kalakip ng mga ebidensya. Hindi tulad ng mga Duterte, mga peking ebidensya, ang ibinabato, lalo na kay dating Senador Laila de Lima, pinakulong. O bakit ngayon? Nakalaya. Dahil ang totoo, walang kwenta yung mga ebidensya na binato sa kanya Mga paratang na gawa-gawa lang. Ano yung kadramahan nila dati sa Senado? May paiyak-iyak pang tong si Bato para lang ma-justify na totoo yung sinasabi. Sabay babanatan ng mga vloggers nila sa social media na paninira. O ano nangyari sa ABS-CBN? Sila, mahilig silang kumontra dati. O yun, pinasara. Yung ibang mga network na nahimik. Pansinin nyo po, lahat po ng ginawa nila, bumabalik din sa kanila. Yung pagpapasara nila sa ABS-CBN, anong balik nun sa kanila? Pinasara din ang SMNI. O yung pagpapatanggal kay Leni Robredo dati sa bilang drug Caesar, o eto naman ang balik sa kanila. Tinanggal din sila bilang National Security Council member. Yung binabato nila dati na drug protector, itong si De Lima. O sino ba ngayon yung drug protector? Hindi ba sila? Ayon mismo yan sa Quadcom. Sino ba nagpapasok ng sugal? Hindi po ba sila din? Sino po ba yung mga ninong ng Pogo? Hindi po ba mga kakampi ni Duterte? Yung dating pinagmamalaki nila na sila ang susi para masugpo ang droga sa Pilipinas. Abay, mababalitaan mo, sila pala yung nasa sentro ng pinakamalaking sindikato dito sa Pilipinas. Antindi ganyan tayo binudol ng mga Duterte. Kaya sa mga DDS dyan, huwag nyo nang ipagpilitan. Huwag nyo na ipagpilitan yung mag-amang Duterte. Sama nyo na si Liit Gloria na ibalik bilang mga miyembro ng National Security Council. Hindi ho. Dahil hindi ho papayag ang taong bayan. Lalo na ngayon. Tinanggal na nga dahil hindi nga relevant. Tapos, maka-China pa. Pag-uusapan nila yung kapayapaan ng ating bansa. Sino yung mga threat sa seguridad natin. Tapos, awkward moment, Nagmi-meeting sila, tapos nandun yung tatlo. Di ba? Kaya dapat lang tanggal na. Di relevant Kaya para sa mga kapatid namin, kapwa Pilipino namin na DDS, sige lang po, kung sa tingin ninyo tama
yung pinaniniwalaan ninyo. Tama yung pinaglalaban ninyo. Sige po, sumama kayo at lumabas kayo at ipaglaban yung paniniwala ninyo. Pero isipin po ninyo mabuti kung yang sinasamahan ninyo ay sila ba ang pasimuno ng kapayapaan o sila ang pasimuno ng gulo dito sa ating bayan. Malinaw naman po mga kababayan, sino po ba yung mainite ng ulo? Sino po ba yung laging nagbabanta? Hindi lamang yung amo nila, kahit mismo yung mga alipores niya, yung mga retired captain, ang tindi, di ba? Galing sa mga bunganga nila kung paano magbanta. Sa tingin ninyo, yan po ba ang tama? Again, mga kababayan ko, may mga anak po kayo, may mga kapatid, may mga magulang, may mga kaibigan. Yan po ba ay pinagmamalaki ninyo? Iiwan ko na lang po sa inyo yung katanungan na yan.